Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Ngayong Nobyembre, paparating na ang Metro Manila Film Festival Special ng Honest Pinoy Trailers. Hindi lang sa ngayong linggo. Pero bago yun, heto ang mga lumang Shake, Rattle, and Roll episodes sa Honest Trailers compiled para makapagpahinga ako at meron din akong at least views kapalit. Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Mula sa studio na ginatas ang buong franchise ng halos 3 dekada, balikan ninyo ang unang 3 pelikula na nilalaman ng 3 classic anthology horror movies na siguradong bibigyan ka ng Shake, Rattle, and Roll. Kumanda sa 3 nakakatakot na pelikula na may nilalaman ding 3 nakakatakot na maikling pelikula. Featuring ang panguna na may isang kwento tungkol sa mga taong sinaniban ng mga multo. Hindi namin alam ni Isabel, nabuhay ka pa! Pangalawang episode na may kakaibang nangyayari. At panghuling episode kung saan may halimaw na laging tinatakot sa'yo ng matatanda nung bata ka. Ang pangalawa kung saan may kwento tungkol sa taong sinaniban ng multo. Pangalawang episode na may kakaibang nangyayari. At panghuling episode kung saan may halimaw na laging tinatakot sa'yo ng matatanda nung bata ka. Ang pangatlo kung saan may multo. Weird na nangyayari. At panghuling episode kung saan may halimaw na laging tinatakot sa'yo ng matatanda nung bata ka. Teka, ginawa ba nila yung pare-parehong episode ng 3 beses? Panoorin nyo ang ilang typical opening credits ng mga ilang lumang pelikula. Bago mapunta sa mga ilang moments kung saan matatakot kayo. At mamangha sa mga iconic classic moments. Pero kailangan nyo rin panoorin yung mga ganitong klaseng eksena. Madilim wangis mo'y bituin sa langit o tanglaw. Ngayon alam nyo na yung pakiramdam ng babae nakikinig sa mga harana. Magbalik sa lumang panahon kung saan ang mga ganda ng mga tao ay natural sa punto pati Frigidaire gustong gasain si Janice. So enjoy ang itong iconic trilogy na responsable sa pagiging may entry lagi tuwing Pasko at asahan nyo kahit end of the world, meron pa rin Shake, Rattle, and Roll installment dahil wala silang signs na tumigil. Dahil babalik-balikan nila ito na 14 na beses. At hindi pa sapat, 15. Starring asawa ni Pipito. Patawad. Mga matandang nagpapaliwanag. Pinagsamantalahan, pinatulan. Hindi tayo manananggal. Kailangan natin gumawa ng paraan dahil hindi kayo titigilan ng manananggal. Dumitoryo ng mga halimaw. May mga masasamang espiritu at mayroong totoong halimaw. Mga undin. Manilin na ninilip kung saan-saan. Joey Marquez na nagiging self-aware. Mga baby ni Janice! Ang makalumang Momo Scare. Ang bat signal ni Batman. Dimples Romana Origins. Dennis Padilla, anong ginagawa mo dito? At si Ai de las Alas pinapanood ang sarili ng mga pelikula. Ang unang Shake, Rattle, and Roll trilogy. Oh my God! Si Janice! So sa Shake, Rattle, and Roll 2, bumida si Janice de Belen sa multo segment at sumunod yung kulam episode at gumanap siyang zombie sa kasunod na episode. Ibig sabihin, nag-i-exist si Janice de Belen sa universe na ito, pero sino kaya yung nasa multo episode? Yun kaya ba yung kapatid niya sa face to face? Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Humanda sa ika-4 na installment sa Trilogy of Horror na nadinala sa atin na gaano kagaling sila Janice at Madeline. Wala sila kung OA ang nadadalang script sa karakter nila. At gaano man ka-OA si Ai. Walang-wala yun kung ang script na nasulat sa kanya ay magandang karakter. Shake, Rattle, and Roll 4. Takot ka ba sa guro? Ay hindi, honest. Nililibugan mo ba ang teacher mo? Ang gwapo, di ba? Sige, lapitan mo. Astig ba ang forma?
Hindi, umiinom ito ng potions na parang addict para maging violent ang halimaw. Sundan ang dalawa nating bida na biglang maiipit sa koridor ng eskwela na parang bigla nawala ang labasan. Gaano ba kalaki ang eskwela na to? Sila ang magkasama ay papatayin ng teacher gamit ang ballpen. Wala nang iba. Babala sa creature teacher. Sa isang inosenteng puno, may nakakakilabot na nilalang papatay sa aso. At kikidnap ng mga babies dahil pinuputol mo ang bahay nila. Kilalanin ang Uwitawi na nag-iingi ng simpatsya sa atin para sa episode niya. Mapapaisip ka na reasonable ang pagkikidnap niya sa mga bata maliban na lang kung ito ay isang normal na tao. Kung ito ay isang tax evader, siguradong kulong na to. Dollhouse. Sa isang maliit na bayan tuwing gabi, may pumapatay ng mga tao para mabuhay, para kainin. Totoo yan. Hindi nga natin dapat pinag-uusapan ng manananggal. Totoo yan. Huwag kang magmalinis, Hindi nga ikaw natin yun. dapat pinag-uusapan. Sinabi na ng title. Bakit yung ba kinakausap yung matandang yun? Eh, ang lakas-lakas ho ng tutog namin. Eh, aswang yan. Yung madre yun, nakita nyo na sa title. Yung madre nga yun, ilang beses na ba? Naalala nyo ba yung title? Sige, obvious naman na hindi yun si Lilia Contapay eh. Yung madre. Yan ang naghahasip ng lagim dito sa atin! Ba't hindi nila gawing tatlo yung madre para bilang may panggulo sa twist, ganon? Mystery. Well, may twist naman sa huli na manananggal din yung doktor. Wait, kaya din maging manananggal ng mga lalaki? Well, wala na akong pakialam, patapos na rin yung movie. Starring Paa sa likod ng madre, Hot Sauce Lightsaber, 90s Mighty Quintos, Bull Man, Janice de Belen bilang Masyadong maganda yung Janice de Belen Uli ka na! Di po. at Didi Villegas, Shake, Rattle and Roll, Ivy. Di ba dapat kasuhan sila ng murder? Hindi ba? Husga ng kapwa niya. Dahil lamang sa kanyang panglabas na niyo. Ang panglima sa napakalaking horror franchise sa Pinas ngayon magiging sentro na sa tatlong kwento. Mula dito sa mukhang tangang manghuhula na akala mo naman nakakatakot na wala namang patutunguan. Hindi maaari ang sinasabi ninyo. Ang babae nasa larawan ay nakatatanda kong kapatid. At hindi pwedeng sinabi niyo kayo hinulaan niya pagkat ang ate ko'y magbibitong taon ng patay. Ano ngayon? Shake, Rattle, wait lang. Ang baduy naman ang title card niyan. Paano yan pag kinover na to ng dead meat? Oh well, at least mas maganda yung mga nakaraan at saka yung mga susunod pang title card dito. Sa likod ng isang isla, may nakakapangilabot na kwento na matatagpuan habang ang mga characters ay tumatambay sa isang building. Huwag ka sanang masasaktan sa mga sinasabi ko, ha? Yan ay sa kabutihan mo rin. Habang ang manonood ay maiinip at tatama rin ang mga writers sa nasulat nilang ending. What? Seryoso ba talaga yung mga writers dito? Baduy na ending! Ligno. Isang pamilya ang lilipat sa apartment na may nakatira sa likod ng pader nito na pwede sana maging iconic kaso lang mas sumikat ang i-check na chismosa na ito na may mas mahabang screen time kesa sa pinaka-horror. Ganun lang yan. Ayun lang yung appearance ng multo at tapos na. Marites. Kilalanin ng dalawang magkapatid na mahilig mag-away at puno ng Tagalog na papatayin kita. You die! Mas makulit kang mamamatay sa akin dahil mas matanda ka. I'll kill you! I'll kill you! I swear, I really hope you die. I'm gonna kill you!
you. I really hope you die. I really hope you die. Sila ay makikidnap para sa ransom habang naghihintay sa isang abandonadong hotel na tinitirahan ng isang impacto. Isa siyang vampira na gutom at katoliko. Hanggang kayo naniniwala kayo sa chismis, toliko ako. At mahilig din magkaroon ng biglaang powers gaya ng mag-teleport, tumalon, at mabuhay kahit sinaksak at nasunog na. Maliban maging paniki, kaya niya rin pagpawisan at mag-dissolve ang mukha nito sa isang tae. Starring Brown na The Grinch. Ako benta ice water. Host sa Starstruck. Count Chocula. Corpse House Band. At Taglish. Shake, Rattle and Roll ba? Hindi lahat ng gwapo ay badi. Karamihan ay impacto. Hanggang dumating ang Twilight. Mula sa ex-boyfriend ng Regal, balikan ang huling installment bago maba nito at comeback ng 2005 kung saan ang unang episode dito ay ang galing. Habang ang pangalawa at panghuli ay sobrang baduy at pangit. Shake, Rattle and Roll 6. Sundan ng mainiping bata na si Camille Prats na pagbibidahan ni Camille Prats pag-aaway ang mga magulang nito. Sinabi ko na eh, dapat bumili ka na ng mga bagong gulo. Mula sa episodes kung saan puno ng plot points na obvious na setup. Aso yan ha? Ingatan mo, delikado yan. Ano kaya yun? Kilalanin ng clown na si Mr. Boom, ang kidnapper ng mga bata mula sa TV na na-predate ang famous scene sa The Ring. At sa totoo lang, mas creepy yung version natin. Kikidnapin nito ang mga anak mo mula sa TV. At yun lang, wala nang gagawin na iba. Solusyon lang ay sobrang dali, parang wala lang. Huwag lang maging toxic. At tapos na yung mga problema nyo. Ayun lang. Meron ding magnanakaw na subplot na nandyan lang para mangyari yung eksena na ito. Hindi ko alam kung anong gimmick na palabasin niya sa suot mong yan eh. Hindi ko alam kung Joker o Batman o Robin, hindi ko alam. Sobrang naib naman. A Nightmare on Clown Street. Tuklasin ng karumal-dumal na lihim ng tulay. Puno ng espiritista BS at mga daldalan. Makakaalam kung ano ang multo sa Sobrang tulay. daming daldalan. Yan, daldal lang. Maniwala kayo, ganito lang yung buong episode. Walang multo. Kahit i-forward ko, ang bagal pa rin ng eksena eh. Kung minsan hindi nila matanggap na patay na sila. And ganun pa rin. Asa na ba yung multo? Puro panaginip lang yun eh. Okay, Spiritista BS. At doon lang yun matatapos yung buong episode. Ang walang kababalaghang tulay. Panoorin ng isang Shake, Rattle and Roll episode na hindi nakakatakot kung saan ang mga manyak tuwing sumasapit ang buwan ay mamamatay. Alam nyo guys, wala naman nakakatakot manood na i-death sentence sa mga manyak eh guys. Deserve naman kasi nila yun eh. Pero ang buwan ay hindi horror movie. Ito ay isa ring love story na wala namang nakikiusap na gawin tungkol sa sobrang perfect na Tonton Gutierrez bilang Tonton Gutierrez na mapamahal sa isang babae na nililihim na halimaw din ito. At bakit nga pala siya perfecto para sa akin kung naitatanong nyo? Well, yun yung sabi sa akin ng script eh. Alam mo, kahit hindi naman ako manyak, lalayuan ko yan pag nalaman kong halimaw yung babaeng ito. At hindi nilayuan ni Tonton dahil alam mo kung bakit? Siya ang bida at yun yung sabi ng script eh. Starring mga tangang espiritista. Ano ba to? Integra. Mga magulang ko. Babasakin na atupag mo eh. Bariyang wais. Bad acting. And mga comment section sa mga Pinoy movies at teleserye. I can't believe this. Napaka-unbelievable naman ang mga characters dito. Sino kayang writer nito? Shake, Rattle and Roll 51.
So, na-release ang movie na ito noong 1997. Then, ang next installment ay nag-comeback na 2005. 8 years apart. So, ang Shake, Rattle, and Roll 15 ay noong 2014. So, halos 8 years na walang Shake, Rattle, and Roll since 2014. It's about time na sa Metro Manila Film Festival 2022. Shake, Rattle, and Roll 16, baby! Ang susunod na trailer ay rated H for honest. After maban ang nakarang installment dahil sa isang controversial episode, pagbabalik ang mga multo. Weird na nangyayari. At halimaw na tinatakot sa inyo ng matatanda nung bata ka. Yes, repeat lang siya ng Shake, Rattle, and Roll kung saan may multo. Weird na nangyayari at may halimaw. Shake, Rattle, and Roll 2005. Kilalanin ng mga scammers na kiniklaim na nakikipag-usap sila sa multo. Then gagawa rin ng special effects na OA dahil kasi gusto nila eh. Paano mo nagawa yan? Sa ngayon, nagigilty na sila at tumaan na tumigil sa trabaho. Tigilan na natin to. Hanggang merong lola na nag-offer sa kanila ng malaking presyo 500,000 piso. Saan address nyo? para kausapin ang kanyang apo. Para sa ang rason, ewan ko. Sa tingin ko, di maganda kumausap sa kaluluwa na sadya mong pinatay sa iyong baduy na rason. Kulang pang kabayaran yan sa lahat ng katimonyo ang ginawa ng ama mo. Also, ang multo ng apo ay kumukuha ng energy sa poso para lang may misteryosong title ang episode. Ang Poso ng Ina Mo. Paano kung ang palamuti sa tahanan ang magdadala ng Shake, Rattle, and Roll? Dahil doon siya nilunod sa aquarium ng tatay niya kasi buhangit siya. Seryoso ba sila sa kontrabida? Isang tao mo ang Shokoy na pinaglihi sa goldfish? No, tatawagin nila itong ugly shaming episode, no? Ang ugly shaming episode. Sa likod ng isang maliit na probinsya na hinarap ng mas maayos ang isang epidemya kumpara sa ating syudad. Nagkaroon ng epidemya. Sinunog na lang namin ang mga bangkay nila. May mga lihim na tinatago na matatagpuan ni Mark Anthony at asawa niya na nandyan lang. Maliban sa pagiging buntis, parang wala namang silbi yung pagiging buntis niya sa kwento. Haharapin nila ang mga aswang na tulog tuwing umaga na sobrang dali, parang wala lang. Hindi ka panipaniwala. Dalawang normal na tao versus buong aswang sa probinsya? Di ka panipaniwala, no? Ang astig na baduy na aswang episode. Starring Gloria Romero bilang Lola, espiritista ng ina mo. Dalawang cast members ng Bubble Gang. Yung singer, yung kumanta ng Wala na bang pag-ibig sa puso mo? Anong pangalan niya? Nuno Buencamino. Anong problema sa inyong mata? Aya ba yun yung pangalan niya? Alam ko, nagra-rhyme dun eh. At Ronnie Lamata. Shake, Rattle, and Roll. Hoy, yun yung birth year ko ah. Si Jaya yun. Siya nga yung singer. Gusto ko yung role niya dun sa Marimar. Ang susunod na trailer ay rated S15. Spoilers for 15-year-old movie. Ang nakakaman sa Shake, Rattle, and Roll. Napanood nyo ang sobrang bitin, liit at maikling kwento. Itong rapist na Vera Butcher arrested. Lumabas noong 1975. Ngayon, pinitulog. Biglang naputol. Anong sabi ng halimaw? Totoo ba yung writers dito? What? Ngayon lang nagpakita yung multo tapos biglang... Ngayon ilalabas ng Regal ang pang-walong installment na pinaka-the best na siguro sa buong trilogy of horror movie nila. Pero parang hindi na ito nakakabitin. Parang full movie na. I mean, ang habang episodes, parang full-length movie na. Tingnan nyo. Parang ang daming movie sa loob ng movie. May masahaba pa kaya to? Shake, Rattle, and Roll 8. Tumama sa isang birthday party na naganap sa CGI building na nakarang nasunog at sumabog sa CGI apoy na minumulto ng CGI na multong bata para takutin ang mga birthday organizers na sinunog ang CGI building ng paglalaro ng CGI apoy noong nakaraan para maghatid ng patawad? What a twist! Ganun dapat matutunan ng mga multo sa Rain Ring Go Away. Mali ang paghihiganti, alam nyo mga bata. Dapat magpatawad, yun yung tama. 69 floor. Huwag matigas ang ulo.
Dahil lagot ka kay Yaya, lalo na ang aswang nito. At lalo na sa mga magulang na manonood ng episode na ito na sawa na sa mga bata nila, saan nyo nalang mamamatay si Benjo dahil ang bata na ito ay isang Shake Rattle, the boy who cried nanny. Mahilig ka bang sumakay sa huling tren ng gabi? Maluwag, kadalasan may pagkakataon na magka-reunion sa ex mo. May gusto sana ako sabihin sa'yo eh. Kaya hindi pa ako nag-asawa dahil kasi nung nag-break tayo ng college. At pag-pick ako sa ng babae, bawat isa sa kanila hiniling ko sana. Sana ikaw. Paano kadalas ang chance na mangyari yun? At kadalasan nakakawalang puso. Kilalanin ang mascot sa Shake, Rattle, and Roll ang iconic LRT monster. Ang halimaw na nag-pioneer sa premise ng A Quiet Place kung saan aatakihin nito kung sino man ang maingay. Kaya ng halimaw na to magkaroon ng biglaang powers na hindi na-establish gaya mag-snatch ng tao mula sa itaas na hindi nakikita, magatsuga, pumatay ng biktima kahit hindi niya nakikita. Oppose ng na-close encounter niya si Manilyn at biglang maging CGI. Lahat ng survivors ay papatayin niya. Walang makakaligtas kahit akala nyo yung last 3 standing na tao ay mabubuhay pa. Dahil sa isang surprise twist, yung anak ng may-ari ng tren ay halimaw. Pero tawagin mo siyang halimaw sa harap ni boss. Anong gagawin niya? Pakukuha niya rin ang puso ko? Pero dapat mo rin tanggapin na kung may anak kang nagkagano ng kalagayan, gagawin mo rin lahat ng iyong makakaya para lang Na sinabi ng mga tao ay social commentary tungkol sa mga totoong pulis? Ano ibig sabihin nun? Di ko gets. May dalawa akong tito na pulis na walang kinukwento sa akin tungkol sa halimaw. malaking halaga para umabot sa ganitong sitwasyon. Kailangan mo silang lipitin. Oh no, alam ko na yung sikreto nila. Wag po, promise, hindi ko ikakalat sa media. Wag po! Starring El Shamanaloto, babaeng Keanu Reeves. Dalawang aktor na magagaranti ko na gumanap sila sa probinsya. Isa sa mga miyembro ng Cavite City Council. Naku, Flavio! Aswang si Maria! Naku! At ang una at huling kukuha sa puso mo. A Quiet Train to Santolan. Alam nyo kung ano mas nakakatakot na Shake, Rattle, and Roll kaysa sa LRT? Pamana. Alam nyo kung bakit? Dahil realistic. Di kasi ako nanonood ng Tagalog eh. Baduy. Kaya sigurado ako yung mga gawa ni Uncle, baduy. Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Oras na naman ng bagong Shake, Rattle, and Roll ngayong Pasko. Isang film franchise na bawat isang pelikula may 3 kwento. Ngayon, may isang kwento para i-embrace ang Christmas season. Isang kwento tungkol sa malanding desperado at mga malatangang formang banda na inengkanto. Shake, Rattle, and Roll 9. Buksan ang regalo ng kababalaghan. Napuno ng cringy, homophobic, unrealistic gay stereotypes. Bayaran mo na dali! Bless Navidad! Merry Christmas! Ay naku, Papa Jong, Santa Claus is coming to town, no? Kapagdating niya, awardan niya ako, bes hindi ko. Ilton dyan? Come on! Deserve pa nila ng mas magandang treatment kaysa dyan. At puno ng father and son drama na walang patutunguan. Daddy, di ba patay ka na? Kagaling lang namin ng sementeryo. Pineri ka na namin. Tulog ka na. Complete with pagbe-baseball, very Stephen King-esque as most ng mga Shake, Rattle, and Roll. Pwede ka sa World Series. Christmas decorating. Noche Buena. Lahat na maliban sa pinunta mo para sa isang Shake, Rattle, and Roll episode, maliban sa isang 5-minute screen time ng naglalakad na Christmas tree. Goosebumps 3, Creepy Christmas. Si Marion ay in love kay Dennis Trillo bilang Dennis Trillo na na-engage sa asawa ni Vic Soto. Mula sa kaselosan niya, si Marion ay dadaigan niya lahat ng malalande sa isang tunay na pagmamahal. Mula sa pakikinig ng mga malalande estudyante. Para yan sa crush ko. Nagturo sa akin na pag ginawa ko daw yung nakalagay dyan, naginipan ko yung crush ko. Mapapanaginipan din niya ako. Kasama si Dennis Dormio. Trillo, Si Derek. magsasama sila sa isang bangungot. Kasama ang kakaibang entity na puno ng pula. At mula sa isang plot twist na hindi mo magigets kagaya ko dahil mas nagtaas lang ito ng mga katanungan kaysa mga kasagutan.
Okay, namatay siya nung nag-cast siya na spell. Pero hindi sa bangungot namatay ang lolo ni Marion. Atake yun sa puso. Ano nagbago kung naatake sa puso yung lolo niya? At siya rin yung Red Phantom Entity? Di ko gets. Ang Kalandian Zone. Magsasara sa pelikula ang direktor na Horror It Boy. Isang grupo na mukhang tanga at bading na banda. Kaya pala meron kayong kolorete sa mata para kayong mga bakla. Manong isi-issue na kami makanig sa mating. Kukulting ka noon. Kasama ang assistant na si Kulot Evans bilang Matt Evans, ang manager na si Jojo na nandyan lang para mamatay. Ang bouncer nila na nakatayo lang dyan para mamatay. Sila ay maliligaw sa isang probinsya mula sa pupuntahan nilang gig nung pumunta ang dilim. May makita silang babae na mukhang walang intensyon tulungan sila. Well, obvious naman na siya yung engkanto eh. Sino pa ba? Maliban sa pagligaw ng mga tao, may mga kapangyarihan din ito na hindi mo inaasahan sa isang engkanto gaya ng mag-spawn ng mga zombies. At sumipsip sa dugo ng tao na parang isang vampira. Di ko inaasahan yan ah. At kung sa tingin nyo merong happy ending, wawasakin lang ang buong goal ng ginawa ng buong karakter sa pelikula para sa isang last walang kwentang bagul scare. Starring I Am Groot, Trinidad, miyembro ng Cavite City Council, anak ni FPJ, Papa Jong Jerome Jinjo Jr., araw-araw naggawaing mga adik sa kape. Title role, mga dapat mapala ng mga chismosa, mga naninilip. Hello, this is Bambi, and welcome back to my... Shake, rattle, and roll 9. Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Mula sa Regal Entertainment para sa ika-10 bilyong beses na sa ngayong honest trailer. At ngayong Pasko, ilalabas na naman nila ang isa na naman sa kanilang pinakamalaking horror franchise. Ngayon para sa ika-10 installment, sila ay walang bagong may hahatid sa lamesa. Ang ika-10 Shake, Rattle, and Roll. Para sa ika-unang episode, pasukin ang ospital, puno ng mga cast na perfect patayin sa isang horror movie. Gaya ng Mr. Krabs na doktor na ito. Baka pwedeng ipamilya natin. Added publicity yung para sa ospital natin. Itong nakakainis na foreigner. Hey, this thing doesn't work. My cousin can't breathe here. And even my cell phone can't get a signal. Your hospital sucks. Saksak mo kaya? At ito namang John Lapus type ng karakter na nandyan lang para mamatay. Napagod kayo, no? Sasalakay sa kanila ang mga aswang na umekstra ang mga bagay maging aswang at ang mga pinuno ng aswang na nagiging puno. Nagaganapan ng pinakagwapo at sexy para maging aswang, resulting sa Hollywood-flavored zombie shenanigans na sa huli, uugatan mo lang ang mga aswang dahil pinatay ng mga tao ang kanilang baby. At least, maintindihan mo kung bakit sila galit. Teka, tayo ba? Ang mga masasamang nilalang? Patient X. Mula kay Kong TV, isang grupo ng graduating college student ay makakahanap ng class picture na merong madre na tatarget sa mga estudyante sa present time para ibalik ang nawawalang estudyante ng kanyang section. Magre-resulta kay Kim Chu na bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka para tumakbo ang episode,
Ginawa ka para matapos inayos mo ang mga horror ng episode. Eh di tapos na. Nope, hindi. Hindi ka makakalabas sa class picture. Huwag kang lalabas. Ang tatapos sa pelikula ay Nieves, isang kwento mula kay Nieves, isang normal na tao na nagkarir para pumatay at kumalaban ng engkanto. Para protektahan ang asawa, nalapitan na ng engkanto. Hindi yan. Hindi ka nga dyan! Well, wag na lang kayo magtaka kung kinidnap siya ng engkanto. Samahan siya kasama ang dalawang sidechicks Sobrang na sama. nandiyan lang para tumakbo ang plot. Matibay yung mga baging na yan. Nasa isang surprise twist, yung babae ay yung pinaka-kontrabida, yung engkanto. Teka, sa una, siya yung gustong lumapit kay Nieves na nag-retired kasi nakidnap niya na si Pekto. Pero ano pa ba gusto niya? Well, sa ngayon wala nang pakialam. Patapos na rin yung movie eh. Starring Spanish language, Aswang language, Bekimon language, Smoker from Left 4 Dead, literal na hampas lupa, Marian Rivera bilang Marian Rivera, Buboy Villar bilang Ding, and Jean Garcia bilang masasamang nilalang sa horror movie ulit. Aswang sa at mga multos part 10 with The Encantos. Ako na yata susunod na Manilyn Reyes. Kasi na-sweet ko na yung 3 taon. Well, no offense, pero yung mga nakarang mong role ay tumayo lang at 2 beses ka lang ang main character. Habang si Manilyn naman talaga yung pinakabida, yung bida lang talaga. Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Hindi lahat ng Diablo ay masasama dahil karamihan ay nilalayo ka sa kasalanan gaya ng pagbang sa ex mong pari na hindi lahat ng ukay-ukay ay mura. 2-5 po. Humanda na kayo sa kanilang pagdating. Shake, rattle, and roll 11. Sinaniban dahil hindi maka-Diyos, which is stupid. Ano yun? Porket hindi ka na maka-Diyos, deserve mo ng saniban? Ano yun? Ganun ba? Gusto niya pa rin ibang kasi yung ex niyang pari na, no? Never mind, deserve niya yan. Ano ba yan? Magbubon ka na. Makasalanan yan sa Diyos, no? Kaya kay sinaniban ng Diablo. The Exorcist 4 No Infringement Edition. Sino man ang tutudol sa kanilang kasal, magparamdam na. Fashion designer ako! Gown ka lang! Haha! Nakakatawa, sinabi niya yung linya. Kilalanin ang multo na si Lucia. Isa siyang heartbroken na nilapastangan ni Joaquin sa magiging kasal nila dapat. Siya ay may misyon na sumpain lahat ng kalahi ni Joaquin pag sila'y kinasal ang lolo ni Rufa. Pero tanga-tanga niya, tinuloy niya pa rin. Ba't di mo nalang gayahin yung lolo mo? Hanggang sa may nakilala kong isang dalaga. Pero iniwan ko siya at di pinakasalan. Nagdalang tao pala si Juanita. Ang aming anak na yun ay ang iyong ama. Di ba pwede pa kayo gumawa ng baby kahit di kayo kasal ng asawa ni Carmina? The Killer Bride. Kilalanin ang mga grupo ng magkakaibigan na nagka-camping. Complete with relationship conflicts. Matagal sumama. Bakit mo nakasama sa isang dulo? Ano naman dahilan kung bakit? Teka lang, ito naman tayo. Hindi mo talaga kasama dito kung dahil Archie. Matandang nagpapaliwanag na sa movie na ito ay gagampanan ni Iya Bilanya. Sabi kasi ng lola ko, hindi dapat yan ginagalaw. Yan na yung dahilan kung bakit mag-asawa sila nila Drew Arellano. Huwag nang galawin yan. Etong kambal, pinagsisira nila ang mga punsod dun sa campsite. Sinabi ko. Together, makakaharap nila ang lupon ng mga lamang lupa na nagsisilabasan after nila pastangan ng kambal na deserve mamatay sa horror movie. Mapapaisip ka kung sino ang makakaligtas maliban na lang kung di nila ginamit ang flashback narrative na pinakita nila sa interrogation room sa simula ng episode. Isang storytelling device na dapat matutunan ng writers kung gusto nila umasa sa manonood para at least magkaroon sila ng pakialam sa characters para makasurvive, resulting sa pelikula na mapapaisip ka talaga na ang punto lang nito ay isang bagul scare. Starring
Maze Jumpscare. Ang nag-iisang best scene sa Diablo episode. O Clara, iwan na lang muna kita kay Doktora. Huwag ka magalala. KMJS Haunted Objects Origins. Average horror enjoyer ako. Basher ka lang! Direktor ng unang episode sa Shake, Rattle and Roll 12. Vocalist ng parokya ni Edgar. At Mike Enriquez. Ang sarap mo, Pia. Ang ika-101 Shake, Rattle and Roll movie. Heto na naman tayo sa ika-12 installment in the average below par horror anthology series ng Pilipinas. Isa na namang pelikula may tatlong nakakatakot na nagkamaling gawing mala Hollywood yung dalawang episodes dahil kulang sa budget habang ang panghuli naman ay simple pero okay naman. Shake, Rattle and Roll 12. Ingat sa pagpulot ng laruan. Baka may malalim na lore ito sa likod. Lalo na namkala kami. Tagal naming hinintay magka-baby. Pero binawi din siya agad sa amin. Nagkasakit at namatay ang anak namin. Simula noon, nagbagong siguro siya ng manika at tuon umikot ang mundo niya. Hali! Anak ko to! Sabi ko, anak ko to! Balik sa simpleng panahon kung saan ang mga bata ay busy or gusto lang nila laruin ang kanilang manika para sa isa na namang suking elemento ng Shake, Rattle and Roll franchise, mga solidong bagay na nabubuhay. Kung nagawa ang episode na ito sa panahon ngayon, tungkol ito sa batang nagsiselfone maghapon. Pero nagsasalita yung cellphone, di na yun masamang konsepto para sa isang Shake, Rattle and Roll. Wait, teka muna. Toy Story. Naboring yan, medyo natakot at natawa kayo sa nakarang 3 Encanto-related episodes ng Shake, Rattle and Roll. Ngayon, may isa na namang Encanto episode. I mean, wag na po nating ipilit. Ang haba at ang boring nga eh. At least, nandiyan si John Lapus para at least ma-enjoy ko at least yung episode. Shitla Encanto. Sundan ng isang teacher na itutor ang 2 batang homeschooled. Sila ay may kabuhayan sa inyong kamatayan na ends up na cannibals lang pala. Na takot sa araw? More often, Sarah. Na nagiging werewolf? Na it ends up all a family of, shall we say, para mga aswang sila. Hay nako, pati din yung mismong direktor, di niya alam kung anong klaseng halimaw yung nasa episode na ito. So kung gusto mo yung original aswang episode at lihim ng San Joaquin pero gusto mo ng mas medyo madugo at gory at pinakita ang ilang acts ng cannibalism sa isang stillborn baby at yung buntis na kinakain ng buhay, heto ang episode sa inyo. Seryoso, may problema ka? You psycho! Starring asawa ni Asyong Salonga, Batang Cardo Dalisay, Crippled Davao, Andy Eigenman bilang Andy Eigenman, Rayber Cruz bilang Rayber Cruz, Hotdog Man, asawa ni Durek, at Bob Sweet Marley. Shake, Rattle and Roll 12. So abangan nyo na lang kung papatayin ba ako this year. Kasi yung first trick ko ako po ay, ito yatang 4, parang pinagbigyan na yata ako, hindi na ako mamamatay. So abangan nyo yan. No, mamamatay ka sa movie nito. Mag-wait ka na lang sa part 15 at doon ka mabubuhay. Manda sa isa na namang Shake, Rattle and Roll para sa 3 na namang kwento para mayatid ang pinaka nakakatakot na episode ay ito. Nag-usap na tayo. Usapan natin off-limits na lang kay Brian. Kino-comfort lang niya ako. Exclusive Brian Shade. Ang ika-13 Shake, Rattle and Roll. Mula sa isang probinsya na inihatid lahat na meron na nakakatakot na kwento. Kompleto with lola na nagpapaliwanag ng lore. Kasama ang fancy eyeliner na imposible makuha sa probinsya. Na inihatid sa inyo na isang grupo ng taong anino. Sila ay magkakasik ng lagim nung si Sadjo ay makakahanap ng itlog ng mga tamawo na logically na nailalabas nila ng ganyang kalaking bagay na itlog sa hugis nilang taong katawan with mix ng appearance ng halimaw sa banga at ang halimaw na undin sa motibo. Sa konsepto pala mukhang maganda, pero kailangan mong maupo at panoorin yung mga ganito. Pwedeng di mo laging pagagalitan si Vic po. Pero huwag mo naman ako piliting mahalin ko yun dahil hindi naman yun akin. Kung hindi mo siya kayang tanggapin bilang isang tunay na anak, baka pwede mong pagpasensyahan yung mga pagkukulang. Halimaw sa drama. Sa mundo kung saan ang aswang, nanay, LRT at ang punerarya ang paboritong episodes ng mga tao. May isang episode na uutuin ka magustuhan dahil nandyan lang si Catherine Bernardo. Wala. Pes.
Pinagmanahan ka nga. Bantayan yung bunganga mo, Lucy. Wala akong pakialam sa kalandian nyo. Asan na ba yung mga multo? Mula sa manunulat na dinala sa inyo ang North Korean soldiers na nagtatalik. Papadala nila ang kwento na base sa trahedya kung saan nabiktima karamihan ng mahirap na tao. Ngayon, subaybayan nyo naman ang mga taong ito. Puro naman, bago tayo ubutin ng bahari ito, ilubog na ang buong Metro Manila. Paano kung lumindol? Pero kung ano-ano iniisip mo, gusto mo, tayo na lang magpalindol. Gago. Maghintay kayo sa kainipan habang mamatay ang mga taong ito dahil deserve naman nila mamatay dahil sa ginawa nila. Mga bata, ba't di nyo lang gayahin yung mga multong bata doon sa 13th floor? Nasunog sila at naging multo. Nagmulto para magpatawad. Napatawad na namin kayo. Alam nyo mga bata, mas mabuting magpatawad kaysa kainin kayo ng ka-bitterness nyo. Starring mga taong sinapak sa mata at tinitiis mabuhay dahil sa kanilang blood loss. Discount Nash Aguas. Discount Janice de Belen. Discount Mary Walter. Jay Malunod. Metaphor kung saan yung ranking ng parola episode, The Walking Dead and Breaking Bad. Take pa ng diet pills na binili mo sa Binondo. Alam mo, sabi ng BFAD, may methamphetamine yan. Anong methamphetamine? Shabu! Shake, rattle, roll. Ang pinakabaduy. Yes, kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Yan, naapekto niya yung friendship nyo dahil sinaniban kayo ng mga mangkukulam. Pero wala silang kinalaman dito. Nag-usap na tayo. Usapan natin off-limits na kay Brian. Ang lalandi nyo. Since 1984, nakatanggap tayo ng 14 na pelikula, 42 segments, at ngayon nagsasawa na ang manonood tuwing Pasko. Ilalabas ng Regal ang entry sa long-running horror franchise na siguradong mananatili ang Shake, Rattle, and Roll sa sinehan kahit masunog ang buong mundo. Shake, Rattle, and Roll 14, The Invasion. Naganap sa taong 1980s kung saan na ipalabas ang pinakaunang Shake, Rattle, and Roll movie at pagbibidahan ng 3 bida sa unang Shake, Rattle, and Roll movie. Samahan ng isang segment na one-part Jumanji rip-off kung saan ang uncle ng 4 na magpipinsan ay makaka-receive ng pamanan nakakatakot ng comics na puno ng pinaka-generic na halimaw na makikita mo. Also, puno ng Tagalog na oh no. Naku, Donna! Naku! Naku, hindi! Naku yan! Naku! Ang magpipinsan ay gagambalain ng mga halimaw na nagmula sa comics na wala man lang paliwanag kung bakit ito nabuhay. Sa segment na puno ng lumang Pinoy horror movie filming style, mamanahin ng mga segment na ito ang mga Easter eggs na nag-inspire sa mga lumang Shake, Rattle, and Roll movie na hindi mo magigets, maliban na lang kung ikaw ay tito na ngayon. Di kasi ako nanonood ng Tagalog eh. Baduy. Kaya sigurado ako yung mga gawa ni Uncle, baduy. Ang comic book, ang movie. Samahan nyo ang lupo ng mga sundalo naglalakad sa gubat, nagpahinga sa isang checkpoint, naglakad sa gubat, nagpahinga sa checkpoint, ulit. Pero sa isang checkpoint na ito, makakaharap sila ng mga isa pang lupo ng sundalo, kaso lang zombie na sila. Isa silang hindi napipigil ang grupo. Nasa sobrang bilis, may hilo kayong manonood. At kung hindi kayo nakukontento sa isang pinapanood, gaganap si Roy Binzon bilang isang leader ng mga zombie ng sundalo para sa isang 3 minutes of screen time. Ay, grabe naman tong pelikula. Kulang na lang ay isang bitin na ending. Huminahon ka ba? Yun ang hinahanap ko. Zombadings 2. Bakit? Nandito si Martin Escudero at may mga zombies eh. Napanood nyo na ang karamihan ng alien invasion movies ng Hollywood. Ngayon, Regal proudly presents ang kuha ng alien invasion flick dito sa Pinas. Pinagbidahan ni Bong Navarro at Labi Po sa kanilang trip sa isang mall para kumuha ng regalo para sa magulang. Hanggang inatake tayo ng aliens na ocean ng tema at downgraded versions ng nakita nyo sa Starship Troopers. Especially nang nag-collapse na mall, naghanap ng survivors, namatayan ng isang kasama. Maghanap pa ng iba pang survivors. Mamatayan ng isa pang kasama. Makahanap pa ng isa pang survivor. At mamatayan ng kasama ulit.
Hanggang malaman ng manonood na ang purpose ng segment na ito ay may pakita ng direktor ang paragraph na starring Tom Cruise Gagambo. Walang ambag sa kwento. Hindi manananggal Slayer. Mga reaksyon ng tita ko sa Tagalog movies. Writer ng Shake, Rattle and Roll, Dennis Trillo bilang Dennis Trillo. And ang lagay ng ating bansa ayon sa mga kakampigs. Shake, Rattle and Roll 14, The Invasion. Guys, tingnan nyo. Ako'y nasa movie. Alam niyo ba, nung bata pa ako, ha? Panunuurin ko yung mga pelikula niya nakakatakot. Takot ako. 3 gabi ako hindi makakatulog. Pero panunuurin ko ulit kasi ang galing. Aminin mo, hindi kompleto ang Pasko mo kung walang Shake, Rattle and Roll. Kaya ibigay nyo na ang iyong pera dahil hindi na kayang tiisin ng Regal dahil walang installment nung nakaraang Pasko. Shake, Rattle and Roll XB. Na-inspired sa urban legend sa Robinsons na nabiktima raw ang aktres na si Alice Dixon. Napagbibidahan din ni Alice Dixon. Hindi siya siya. Anak na siya. Tara na sa mall kung saan nakatira ang kalahating tao, kalahating CGI na sa sobrang malapeke ang dating. Masasabi mo na naubos na yung budget nila sa mga CGI dahil sa sobrang gandang animated na CGI sa unwanted segment. Kung okay lang yung Robinson sa mismong Robinsons Galleria nila na gumawa ng ads na may direct reference sa taong ahas, sigurado naman payag lang naman sila na ilabas to sa sinihan nila. Robinson Snake Man No Infringement Edition. Nagmula sa direktor na dinirect ang paboritong segment ng pinsan ng narrator ng trailer na ito at ang hindi paboritong segment ng narrator ng trailer na ito, seryoso napakapangit ang boring. Tignan niyong likhain niya ang pamilyang lumipat sa ancestral house at panoorin silang lasunin ng kanilang cook kahit kiniklaim nito na hindi sila nilalason nito. Hindi ako gumagamit ng lason, Judy. Lason ang ginagamit ng mga duwag. Kung hindi ka gumagamit ng lason, anong ginagamit mo? Branded na lason? Sosyal. Kainan ng ulam, viral ito sa TikTok para makakuha ng views. Sakay at lipad na sa eroplanong puno ng mga pagkakataon kung saan napunta sa iisang eroplano ang dalawang mag-ex at nagkataon ding may babaeng nabuntis ng maligno at meron ding isang hijacker at puno rin ang pinakatangang tao nakikita nyo. Buti na lang nandyan si Kuya Kim para bigyan ng guidance ang tangang pasahero. Kaso nga lang wala nag-acknowledge sa status niya. Brother, you're such like a nerd. You know? Like a nerdy nerd, you know? Enough na nga yung mga trivia na yan. Dami mong alam eh. Ang dami mong alam eh. Ang dami mong alam eh. At kilalanin ang pinaka-modern rendition ng Tiyanak na may super realistic CGI. Sobrang ganda, sobrang astig, sobrang totoo yung mga graphics at yung mga ginagawa nila. So astig. Ganyan siguro ang epekto ng kakalaro niya sa kanyang PS4 na puno na ng mga gas-gas. At least mas maganda yung design kaysa ng mga lumang rendition ng Tiyanak. Sakay na sa Flight 420. Starring endorser sa Robinson Iloilo, Kuya Kim bilang Kuya Kim. Ang tawag sa aeroplano ito ay Airbus A330-300. Ang halaga niya ay $245.6 million at ang engine niya ay Rolls-Royce engine. Maring anak ng tao demonyo. Kaya nagkanyang tao sa aring pangalan dito sa Pilipinas. Pati anak, abad sa Bisaya, tuyul sa Malaysia at Indonesia, tuyul sa Korea. Owaki Gigi sa Japan. Sa batang maligno, sigurado ako, hindi ka panipaniwala, pero totoo. Ano? Kakainin mo siya? Hindi mo ba nakikita? Aas din siya. Nabel tentacle, no clipping. Hindi mo siya kayang patayin. Lalaban siya. Bakla lang siya at tiyanak lang siya. And Ben. Alog, kalinsing at gumulong 15. Totoo yung mga graphics at yung mga ginagawa nila. So astig. Well, at least hindi siya mali. May mga ilang tao rin yung mga naloko dito sa eksena na to nakakala totoo. Sa mundo kung saan ang mga nakakatakot na pelikula ay pinapalabas tuwing Pasko para lang din makanood ang mga bata dahil may pasok tuwing Halloween. Isang franchise ay magiging moneymaker ng isang kumpanya na ito ng halos 3 dekada at dahil gusto karamihan ng Pinoy, mas madami pa ang sequels nito as of 2014 kumpara sa Halloween at Friday the 13th. The Shake, Rattle and Roll franchise. Welcome sa mundo ng Shake, Rattle and Roll.
isang teleserye gawa sa anthology of horror movies na tungkol sa libro ng alamat ng Pilipinas. At kilalanin ang yung typical na shake, rattle, and roll. Tama na nakakasabi ng shake, rattle, and roll. Napakahabang title eh. Tawagin na lang nating SRR. At kilalanin ang yung typical na SRR character, whether Janiso de Belen o Manilyn Reyes type ito, or isang child actor, or isang character na may throwaway line na backstory. Last tayo nagkita, hindi dun sa graduation, kundi dun sa Christmas party, kina Lynette. Suot mo yung favorite kong blue shirt. Regalo mo sa akin. Ba't ka pa namatay? Hoy, Donald! Yang anak mo pakialaman mo mag-pray ka na kilalanin ka na niya. Paano naman yung pagpetisyon niya sa akin papuntang States? Kung hindi lang nalaglag yung baby nyo, edi sana kasal na kayo ng tao. Tundan sila sa kanila nakakatakot na kwento kung saan pagkatapos sila makinig sa matandang alamang lahat bago nila makaharap ang pambatong halimaw sa ating Filipino underworld mythology gaya ng manananggal, tiyanak, aswang, at engkanto. O kaya isang nabubuhay na solidong bagay gaya ng Frigidaire, mga dekorasyon sa bahay gaya ng aquarium at Christmas tree, o kaya yung baduy na Pinoy comics. Or blatantly inspired or straight riff-off ng halimaw mula sa foreign language gaya ng Zombies ni George A. Romero, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, It/Pennywise the Dancing Clown, Chucky from Child's Play, at yung alien sa Starship Troopers. Kung titignan mo sa labas, mukha siyang horror anthology franchise. Pero pag pinold mo ito na parang baliw, katulad ko sa loob ng 5 araw, isa itong versatile franchise na hindi lang nagpo-focus sa kabalaghan. Bigay na, wag yung hino-horror pa tayo. Ito rin ay nagpo-focus sa halo-halong genre, kagaya ng comedy. Kakainin mo ako. Hindi mo ba nakikita? Snake din ako, oh! Pagmamahalan. Careful. Baka matuklaw kita. Mo? Boyfriend ko! Drama. Pero kami pa rin ang pinili niya. Nabuntis ako kay Julie. Pinapili siya ng lola niya. And science fiction. Alam nyo, dapat tawagin na lang nila yung franchise na to na story generator. Or isang paraan na magsiksik ng references na nakaraang gawa ng wika. Oh my God! Mga baby ni Janice! Paano tayo makakaligtas sa batang maligno o anak ni Janice na yun? Ay. Sa mga horror films, ang mga nabubuhay, yung virgin. Virgin naman ako, technically yes. Hindi kasi ako nanonood ng Tagalog eh. Baduy. Dati din akong child star. Nakailan na akong pelikula eh. Asa pa yung may gana mabokot sa amin sa tumukha creature ng shake, rattle, and roll. Oops, sa Regal Shocker yan. So, panoorin itong classic hanggang modern movies na nagpasa-pasa mula sa iba-ibang henerasyon. Base sa ating iba-ibang favorites mula sa franchise na patunay na kahit hindi naman ganun kagandahan, babalik-balikan pa rin ito ng mga tao sa sinehan tuwing Pasko. Sakay ng LRT papunta mall, aswangan papunta sa advantage na pila sa tickets, sabay lipad sa Flight 666 para ipanood sa foreigner mong kaibigan. Wow, wild. Yan yung top 4 favorites ko. Awayin nyo ko. Starring Lore Explained. Gusto eh. Walang pataw, pati sarili niyang pamangkin. Pero ang pananatiling buhay ng Ate Rowena mo ay hindi perpekto. Yan ay sa dahilang ang gumagawa ng milagrong yan ay isa lamang tao. Parang dormitoryo ng mga halimaw. Totoong halimaw. Mga undin. Napakita lang niya sa'yo. Ang gusto mong magisnan. Lahat ng iyong inaasam-asam. Ang lahat ng iyong mga pangarap. 6 na taon na ang nakararaan. Ikakasal na dapat si Lucia ng araw na yun. Madalas daw manguha ng mga tao. Ang mga tamawo. Masaya kami noon. Lalo na mag-anak kami. Ang tagal namin hinintay magka-baby. Pero binawi din siya agad sa amin. Mga itinuring niyang mga kaibigan, mga katrabaho, kinopya ang mga obra niya. Ito lang naman yun. Umangat, umasenso. Masipag naman ako. Laman ni Ama Choleng mo. Nilasot niya ako. Maring anak ng tao, kaya ng kanyang tao, tsaka transform. Tapos may nakatira dyan. Si LV. Yan, 1 taon siya dyan. Mga tangang espiritista. Tinatawag namin si Mauro Flores ng San Cristobal. Ang dakilang ina ng mundo. Magugam, Mariagum, magugam, mana-mana. Yung sound effect na ito. Baduy na voice over.
Pres, kahit anong mangyari. Hindi tayo maghihiwalay. Ako si Nieves. Dati akong ordinaryong tao. Nung nagdalaga ako, nagbago ang buhay ko. Ang liwanag ay dapat hatiin ng ilim may mamamatay. Dahil may kailangang mabuhay. Eksaktong alas 12, kukuha ka ng bagay na kahit anong may liwanag. Pero dahil sa hindi namin may paliwanag ang pagkawala ng mga kaibigan namin, nasuspend kami. Jump scares! One, two. Ano yun? Titiyak eh. Mga tao nagbabasa ng Stephen King. Wow, magandang panlasa nyo ah. And mga bakla namamatay. Wait. Elton John? Bakla ako, sana ka lang. Walang kayang pumatay sa akin. Manila Horror Stories. Sa tingin ko yung karakter ni Janice de Belen na to ay yung nakaraang karakter niya rin sa mga nakaraan niyang Shake, Rattle and Roll. Siguro stress na sa mga kababalagang nakaharap niya. Di ako magrereklamo kung masungit siya dahil sa ganung rason. Ikaw, pag may bibili, ay, bebenta kita.